May mga taong mukhang simple lang, pero kayang bumili ng bahay ng cash kinabukasan. May mga taong tahimik lang sa tabi, pero milyon pala ang umiikot na negosyo. May mga taong akala mo ordinaryo lang, pero mas malaki pa ang ipon kaysa sa kinikita ng marami sa loob ng ilang taon. Nakakagulat na kadalasan, hindi mo sila mapapansin sa unang tingin. Diyan nagsisimula ang usapang magbubukas ng mata mo tungkol sa tunay na yaman. Maraming Pilipino ang naniniwala na kapag mayaman, dapat mamahalin ang damit, makinang ang alahas at pansinin ng lahat. Pero sa totoong buhay, maraming may pera ang pinipiling manatiling simple at tahimik. Mas gusto nilang palaguin ang pera kaysa ipakita ito sa ibang tao. Mas inuuna nila ang assets kaysa luho na mabilis mawala ang halaga. Kaya maraming tao ang naluloko ng itsura at hindi nakikita ang tunay na estado ng isang tao. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Malaking tulong ang bawat suporta mo para mas marami pa tayong maibahaging kaalaman tungkol sa pera at tagumpay. Habang lumalaki ang ating samahan, mas marami ring buhay ang pwede nating mabago. Patuloy tayong matuto ng mga sikreto ng mga taong umaangat sa buhay. Simulan na natin ang pagbubukas ng isip sa mga bagay na hindi napapansin ng karamihan. Hindi lahat ng mayaman ay mahilig magpasikat. Marami sa kanila ang marunong umiwas sa inggit, gulo at maling pagtrato ng ibang tao. Alam nilang mas ligtas ang tahimik na buhay kaysa buhay na laging pinapansin. Kaya simple silang manamit, simple magsalita at simple kumilos sa harap ng marami. Pero sa likod ng pagiging simple na iyon, naroon ang disiplina at talinong bumuo ng kayamanan. Kapag natutunan mo ang 7 senyales na ito, magbabago ang paraan ng pagtingin mo sa pera at sa mga tao. Mas maiintindihan mo na hindi sukatan ng yaman ang mamahaling sapatos o bagong cellphone. Makikita mo na ang tunay na mayaman ay kadalasang tahimik, matalino at kontrolado ang galaw. Baka may mga taong nakakasalamuha ka araw-araw na ganito na pala ang buhay. At baka balang araw, maging isa ka rin sa kanila. Unang senyales, mahilig sa kalidad kaysa porma. Karaniwang may tunay na pera ang isang tao kapag mas pinipili niya ang matibay at subok na gamit kaysa sa mamahalin lamang tingnan, ngunit madaling masira kalaunan. Mas gusto niyang bumili ng bagay na tatagal ng maraming taon kaysa sumabay sa uso na mabilis ding nawawala ang halaga. Pinag-aaralan niyang mabuti kung saan sulit ilabas ang pinaghirapang salapi bago bumili ng anumang kailangan. Hindi siya basta naakit sa matatamis na patalastas at may ingay na promosyon na madalas nagtutulak sa walang planong paggastos. Doon pa lamang ay makikita na marunong siyang humawak ng pera dahil bawat gastos ay may malinaw na dahilan. Mapapansin mo na simple lamang ang suot niya, ngunit laging maayos, malinis at presentable sa kahit anong okasyon. Walang malalaking tatak sa damit o gamit na tila sumisigaw para lamang mapansin ng ibang tao. Kadalasan ay tahimik ang dating niya, ngunit may natural na kumpiyansa at disenteng kilos. Pinipili niya ang komportableng kasuotan na maaring gamitin sa maraming pagkakataon kaysa bili ng kung ano-ano. Ganyang pag-iisip ang madalas makita sa taong hindi kailangang patunayan ang sarili sa iba. Sa mundo ng negosyo, mas mahalaga ang pangmatagalang pakinabang kaysa sa panandaliang yabang na mabilis ding nawawala. Kaya ang taong may kaya ay mas inuuna ang kalidad ng kagamitan, sasakyan o gamit na makakatulong sa trabaho. Batid niyang ang murang gamit na madaling masira ay maaring maging sanhi ng dagdag gastos at abala. Mas praktikal para sa kanya ang gumastos nang tama, minsan kapalit ng tibay at kapanatagan ng isip. Bunga nito, napoprotektahan ang perang pinaghirapan niya mula sa paulit-ulit na pagpalit ng gamit. Maraming Pilipino ang napipilitang bumili ng mamahaling bagay para lamang makisabay sa uso at tingin ng ibang tao. Samantalang ang tunay na nakakaangat sa buhay ay hindi nagpapadala sa opinyon ng paligid. Panatag ang loob niya kahit walang pumansin sa kanyang suot o bagong gamit. Alam niyang hindi nadadagdagan ng laman ng bangko dahil lamang sa paghanga ng iba. Diyan nahuhubog ang tahimik, ngunit matatag na ugali pagdating sa pera. Kapag may nakilala kang laging maayos, ngunit hindi mahilig magpasikat, magandang pagmasdan ang kanyang asal. Maaring sanay siyang gamitin ang isip
at disiplina bago emosyon sa bawat desisyon. Posibleng mas marami pa siyang naipundar kaysa sa mga taong puro pakitang tao lamang. Hindi man maingay ang kanyang anyo, malakas naman ang pundasyon ng kanyang kabuhayan. Yan ang unang palatandaan na ang tunay na yaman ay kadalasang nakatago sa simpleng pamumuhay at wastong disiplina. Ikalawang senyales, hindi pala bili kahit kayang bumili. Madalas may tunay na pera ang isang tao kapag kaya niyang bumili ng maraming bagay, ngunit pinipili pa rin niyang magpigil. Hindi siya basta kumukuha ng bagong gadget, mamahaling sapatos, o luho dahil lamang may pambili siya. Mas mahalaga sa kanya ang tamang oras ng paggastos kaysa sa bugso ng damdamin na mabilis ding nawawala. Pinag-iisipan niyang mabuti kung kailangan ba talaga ang isang bagay o gusto lamang sandali. Diyan makikita ang taong kontrolado ang pera at hindi kontrolado ng pera. Kapag may sale sa mall o online, hindi siya agad nadadala ng malalaking diskwento at matatamis na salita ng promosyon. Alam niyang maraming tao ang napapagastos, hindi dahil kailangan nila kundi dahil natukso lamang sila. Kaya marunong siyang umatras kahit may kakayahan siyang magbayad agad. Mas gusto niyang manatili ang pera sa tamang lugar kaysa mapunta sa bagay na pagsisisihan din kalaunan. Ganyang asal ang madalas makita sa mga taong marunong magpalago ng yaman. Sa maraming Pilipino, madalas sukatan ng tagumpay ang kakayahang bumili ng mamahaling gamit. Ngunit sa taong tunay na may kaya, hindi niya kailangang patunayan ang sarili sa pamamagitan ng shopping. Panatag siya kahit luma pa ang cellphone, basta maayos pang gumagana araw-araw. Kontento siya kahit hindi palaging bago ang gamit kung nagagamit naman ng tama. Mas iniingatan niya ang puhunan kaysa sa imahe sa paningin ng iba. Sa larangan ng negosyo, malaking ugali ang marunong maghintay bago gumastos ng pera. Bawat halagang natitipid ay maaring ilaan sa investment, dagdag puhunan o emergency fund para sa pamilya. Batid niyang ang perang hindi ginastos nang padalos-dalos ay may tsansang dumami sa tamang paraan. Mas pinipili niya ang oportunidad, nakikita kaysa gamit na mabilis mawalan ng halaga. Kaya unti-unting lumalakas ang kanyang pundasyon habang tahimik lamang sa labas. Kapag may nakilala kang may kapasidad bumili, ngunit laging kalmado sa paggastos, huwag mong maliitin ang kanyang estado sa buhay. Maaring sanay siyang mag-isip ng malayo kaysa sa pansamantalang saya ng pagbili. Posibleng marami na siyang ipon, negosyo, o ari-arian na hindi lang ipinapakita sa iba. Hindi siya madamot, kundi marunong lamang sa timing at direksyon ng salapi. Yan ang ikalawang palatandaan na ang tunay na mayaman ay marunong tumanggi kahit kaya niyang bumili agad. Ikatlong senyales, tahimik ngunit maraming pinagkakaabalahan. Karaniwang may tunay na pera ang isang tao kapag hindi siya maingay sa plano, ngunit laging may ginagawa sa likod ng katahimikan. Hindi niya kailangang ipagsabi sa lahat ang bawat galaw, meeting o bagong hakbang sa negosyo. Mas pinipili niyang kumilos ng tahimik kaysa magsalita ng marami, ngunit walang resulta. Abala siya sa mga bagay na may pakinabang kaysa sa pakikipagsabayan sa usapan ng karamihan. Diyan nagsisimulang mabuo ang tagumpay na hindi agad napapansin ng iba. Mapapansin mo na hindi siya laging aktibo sa pagpapakita ng buhay sa social media araw-araw. Bihira siyang magyabang ng kinikita, binili o lugar na pinuntahan kahit kaya naman niyang gawin iyon. Mas mahalaga sa kanya ang progreso kaysa sa papuri ng mga taong nanonood lamang. Kinugugol niya ang oras sa pag-aaral, pag-aasikaso at pagpapalawak ng oportunidad. Kanyang asal ang madalas makita sa taong may malinaw na direksyon sa buhay. Sa maraming Pilipino, may mga taong gustong ipakita muna ang plano bago pa man ito magsimula. Ngunit ang taong tunay na may kaya ay kadalasang tahimik habang kumikilos ng tuloy-tuloy. Ayaw niyang maubos ang lakas sa pagpapaliwanag sa lahat ng kanyang balak. Mas gusto niyang hayaan ang resulta, ang magsalita para sa kanya pagdating ng panahon. Kaya madalas nagugulat ang iba kapag bigla siyang umasenso. Sa mundo ng negosyo, mahalaga ang oras at focus para lumago ang kita at puhunan. Bawat minutong nasasayang sa walang saysay na usapan ay maaring mawala sa mas mahalagang gawain. Batid niyang ang disiplina sa oras ay may direktang epekto sa tagumpay ng anumang pinapatakbo. Mas pinipili niyang tapusin ang trabaho kaysa magpakitang abala lamang sa harap ng iba. Bunga nito, dahan-dahan siyang umaangat ng hindi napapansin ng karamihan.
Kapag may nakilala kang tahimik ngunit laging may inaasikaso, huwag agad isipin na ordinaryo lamang siya. Maaring may negosyo siyang pinalalago, investment na minamanmanan, o proyektong binubuo para sa kinabukasan. Posibleng mas malayo na ang narating niya kaysa sa mga taong puro salita lamang. Hindi man siya maingay sa panlabas na anyo, mabigat naman ang laman ng kanyang ginagawa. Yan ang ikatlong palatandaan na ang tunay na yaman ay kadalasang abala sa pagbuo kaysa sa pagpapakita. Ikaapat na senyales, marunong makisama sa lahat ng tao. Karaniwang may tunay na pera ang isang tao kapag marunong siyang rumespeto sa mayaman man o simpleng manggagawa sa araw-araw na buhay. Hindi niya sinusukat ang halaga ng tao base sa damit, trabaho, posisyon o estado sa lipunan. Maayos siyang makitungo sa gwardiya, crew, driver, empleyado, tindera at negosyante sa parehong paraan ng paggalang. Batid niyang bawat tao ay may mahalagang papel at ambag sa takbo ng lipunan at anumang negosyo. Diyan makikita ang ugaling hindi kailangang magmataas para lamang magmukhang angat sa paningin ng iba. Mapapansin mo na kalmado siyang magsalita at marunong makinig sa kausap kahit sino pa ang nasa harapan niya. Hindi siya pala utos, mapangmata o mahilig manigaw para lamang sundin agad ng ibang tao. Mas pinipili niyang gumamit ng magandang pakikitungo kaysa takot, yabang at pagmamaliit sa kapwa. Alam niyang mas maraming pinto ang nabubuksan sa maayos na pakikisama kaysa init ng ulo. Ganyang asal ang madalas makita sa taong malawak ang karanasan at matibay ang pag-uugali. Sa maraming Pilipino, madaling mapansin ang taong nagbabago ang kilos kapag nagkapera na at nakaangat na sa buhay. Ngunit ang tunay na may kaya ay kadalasang nananatiling magalang, mahinahon at marunong lumingon sa pinanggalingan. Hindi niya kinakalimutan ang hirap, sakripisyo at mga taong tumulong noong nagsisimula pa lamang siya noon. Mas nauunawaan niya ang halaga ng kababaang loob habang tumataas ang kanyang nararating, kaya mas tumitibay ang respeto ng mga taong tunay na nakakakilala sa kanya. Sa mundo ng negosyo, napakahalaga ng magandang relasyon dahil tao ang bumubuo ng bawat oportunidad at tagumpay. Maaring customer ngayon ang isang tao at partner naman sa darating na panahon. Bawat mabuting pakikitungo ay maaring maging tiwala na hahantong sa mas malaking pagkakataon balang araw. Mas tumatagal ang tagumpay kapag sinasamahan ng respeto, malasakit at tamang pakikiharap sa kapwa. Bunga nito, lumalawak ang koneksyon at dumarami ang biyayang kusang dumarating. Kapag may nakilala kang simple manamit, ngunit pantay ang trato sa lahat, pagmasdan mong mabuti ang kanyang pagkatao. Maaaring sanay siyang humawak ng pera nang hindi nawawala ang paggalang at kabutihan sa kapwa. Posibleng marami na siyang narating, kaya hindi na niya kailangang magpasikat o manlamang ng iba. Hindi man maingay ang kanyang presensya, malakas naman ang respeto na ibinibigay sa kanya ng maraming tao. Yan ang ikaapat na palatandaan na ang tunay na yaman ay may kasamang magandang asal, dangal at kababaang loob. Ikalimang senyales, hindi mahilig magkwento ng pera. Karaniwang may tunay na pera ang isang tao kapag hindi siya laging nagsasalita tungkol sa kinikita, ipon o halaga ng kanyang mga pag-aari. Hindi niya kailangang ipaalam sa lahat kung magkano ang laman ng bangko o laki ng kanyang kita buwan-buwan. Mas pinipili niyang panatilihing pribado ang usaping pinansyal kaysa gawing paksa ng yabangan sa harap ng iba. Batid niyang hindi lahat ng nakikinig ay masaya sa tagumpay ng kapwa. Diyan makikita ang taong may sapat na talino at pag-iingat sa pera. Mapapansin mo na kapag napunta ang usapan sa sweldo, negosyo o ari-arian, kalmado lamang siyang sumasagot. Hindi siya nagyayabang ng tubo, dami ng customer, o bagong investment para humanga ang mga tao sa paligid. Mas gusto niyang makinig kaysa magbida tungkol sa sariling estado sa buhay. Alam niyang ang tunay na halaga ng pera ay nasa tamang paggamit at hindi sa pagkwento. Kanyang asal ang madalas makita sa taong may disiplina at mataas na pag-unawa. Sa maraming Pilipino, may ilan na gustong ipakita agad ang konting tagumpay sa sandaling kumita. Ngunit ang taong tunay na may kaya ay kadalasang tahimik kahit malayo na ang narating. Hindi niya gustong maakit ang inggit, utang na loob na pamimilit o maling intensyon ng ibang tao. Mas panatag ang buhay kapag hindi lahat ay may alam sa kanyang pinansyal na kalagayan. Kaya nananatiling payapa ang kilos.
at simpleng tingnan sa labas. Sa mundo ng negosyo, mahalaga ang pagiging maingat sa pagbabahagi ng sensitibong impormasyon tungkol sa pera. Bawat detalye ng kita, puhunan o galaw ng salapi ay hindi dapat basta ikinakalat kung kani-kanino lamang. Batid niyang ang sobrang pagkwento ay maaring magdala ng problema, pressure o hindi kinakailangang gulo. Mas pinipili niyang ituon ang enerhiya sa pagpapalago kaysa sa pagpapahanga. Bunga nito, mas matatag ang kanyang direksyon at mas tahimik ang progreso. Kapag may nakilala kang simple manamit at bihirang magsalita tungkol sa pera, huwag agad isipin na kapos siya sa buhay. Maaaring sanay lamang siyang protektahan ang sarili at ang bunga ng kanyang pagsisikap. Posibleng mas marami pa siyang naipon kaysa sa mga taong laging bida sa usapan. Hindi man maingay ang kanyang kwento, mabigat naman ang laman ng kanyang pundasyon. Yan ang ikalimang palatandaan na ang tunay na yaman ay hindi kailangang isigaw para mapansin. Ika-6 na senyales, laging kalmado sa oras ng problema. Karaniwang may tunay na pera ang isang tao kapag nananatili siyang mahinahon. Kahit may bigla ang gastos, aberya o pagsubok na dumarating, hindi siya agad nagpapanik. Kapag nasiraan ang sasakyan, may kailangang bayaran o may emergency sa pamilya, mas pinipili niyang humanap ng solusyon kaysa maubos ang oras sa reklamo at pag-alala. Batid niyang ang problema ay bahagi ng buhay at kailangang harapin ng malinaw ang isip. Diyan makikita ang taong may paghahanda at matatag na pundasyon sa pera. Mapapansin mo na hindi siya natataranta sa mga sitwasyong kadalasang ikinagugulo ng marami. Kapag may bigla ang singilin, pagtaas ng bayarin o hindi inaasahang pangyayari, maayos pa rin siyang kumikilos. Hindi siya madaling mawasak ng maliit na abala dahil handa ang isip at bulsa niya. Mas panatag ang kilos niya dahil may plano siya para sa mahihirap na panahon. Ganyang asa lang madalas makita sa taong marunong humawak ng kinabukasan. Sa maraming Pilipino, malaking stress ang dala ng biglaang gastusin dahil kapos ang nakalaang pondo. Ngunit ang tunay na may kaya ay kadalasang may emergency fund ipon o nakahandang mapagkukunan. Hindi man niya ito ipinapakita sa iba, ramdam sa kilos niya ang kapanatagan sa oras ng pangangailangan. Mas nakakapag-isip siya ng tama dahil hindi siya kinakain ng matinding takot. Kaya mas mabilis siyang nakakabangon sa anumang pagsubok na dumarating. Sa mundo ng negosyo, mahalagang manatiling kalmado kapag may problema sa benta, tauhan o operasyon. Bawat padalos-dalos na desisyon ay maaring magdulot ng mas malaking pinsala sa puhunan. Batid niyang ang mahinahong pag-iisip ang madalas nagliligtas sa negosyo sa panahon ng krisis. Mas pinipili niyang suriin ang sitwasyon bago gumawa ng susunod na hakbang. Bunga nito, mas tumitibay ang kakayahan niyang humawak ng responsibilidad. Kapag may nakilala kang simple manamit, ngunit tahimik at composed sa gitna ng problema, pagmasdan mong mabuti ang kanyang buhay. Maaring sanay siyang maghanda bago pa dumating ang unos kaya hindi siya agad natitinag. Posibleng marami na siyang naranasang laban, kaya matatag na ang pagdedesisyon niya ngayon. Hindi man maingay ang kanyang presensya, malakas naman ang seguridad na dala niya sa sarili. Yan ang ika-6 na palatandaan na ang tunay na yaman ay nagbibigay ng kapayapaan sa oras ng kagipitan. Ika-7 senyales. Mas inuna ang pagpapalago kaysa pagpapakita. Karaniwang may tunay na pera ang isang tao kapag mas inuuna niyang palaguin ang salapi kaysa ipakita ito sa ibang tao. Hindi siya abala sa pagbili ng mga bagay na pamporma lamang, ngunit mabilis ding nawawala ang halaga. Mas pinipili niyang ilaan ang pera sa negosyo, investment, lupa o oportunidad na maaaring kumita sa pagdaan ng panahon. Batid niyang ang perang pinagyayabang ay nauubos, ngunit ang perang pinapalago ay dumadami. Diyan makikita ang taong marunong gumawa ng pangmatagalang tagumpay. Mapapansin mo na simple lamang ang pamumuhay niya, kahit kaya naman niyang gumastos ng malaki anumang oras. Hindi siya nahuhumaling sa labis na luho para lamang mapansin ng mga taong nakatingin sa paligid. Mas gusto niyang tahimik na umusad kaysa maging sentro ng ingay at pansamantalang papuri. Pinipili niyang manatiling praktikal kahit tumataas na ang antas ng kanyang buhay. Ganyang asal ang madalas makita sa taong malayo ang pananaw sa pera. Sa maraming Pilipino, may ilan na kapag kumita ay agad bumibili ng bagong gamit bilang simbolo ng pag-angat. Ngunit ang tunay na may kaya
ay kadalasang iniisip muna kung paano pa palalaguin ang kinita. Hindi niya minamadaling ipakita ang tagumpay dahil alam niyang mas mahalaga ang susunod na hakbang. Mas interesado siya sa tuloy-tuloy na pag-unlad kaysa isang araw na pagpapasikat. Kaya dahan-dahan ngunit matatag ang pagyaman niya sa paglipas ng mga taon. Sa mundo ng negosyo, bawat perang naiipon at naiikot ng tama ay maaaring maging mas malaking kita sa hinaharap. Bawat matalinong puhunan ngayon ay pwedeng magbunga ng dagdag oportunidad bukas. Batid niyang ang simpleng pamumuhay ay nagbibigay ng mas malaking kakayahang mamuhunan ng tuloy-tuloy. Mas pinipili niyang magpatayo ng pundasyon kaysa dekorasyon lamang sa panlabas na anyo. Bunga nito, lumalakas ang kabuhayan habang tahimik lamang ang kilos niya. Kapag may nakilala kang simple manamit, ngunit laging may direksyon ng pera, huwag mo siyang maliitin kailanman. Maaring sanay siyang gawing trabahador ang bawat pisong dumadaan sa kanyang kamay. Posibleng mas marami na siyang napundar kaysa sa mga taong puro pakitang yaman lamang. Hindi man maingay ang kanyang itsura, mabigat naman ang bunga ng kanyang mga desisyon. Yan ang ikapitong palatandaan na ang tunay na mayaman ay mas inuuna ang paglago kaysa pagpapakita. Ngayon alam mo na kung bakit maraming taong mukhang simple lamang, pero napakalakas pala ng pundasyon sa buhay. Hindi lahat ng tunay na mayaman ay makikita sa mamahaling damit, makinang nagamit o maingay na pagpapakita ng tagumpay. Kadalasan, ang pinakamalalaking tagumpay ay nakatago sa tahimik na disiplina, matalinong pagdedesisyon at wastong paghawak ng pera araw-araw. Maraming tao ang humahabol sa porma, ngunit kakaunti ang handang bumuo ng matibay na kinabukasan. Diyan naghihiwalay ang nagpapakita lamang at ang tunay na umaangat sa buhay. Kapag natutunan mong tularan ang mga ugaling ito, unti-unti ring magbabago ang direksyon ng iyong buhay pinansyal. Mas magiging maingat ka sa paggastos at mas magiging matalino sa bawat desisyong may kinalaman sa pera. Matututo kang pahalagahan ang pag-iipon, pagpapalago ng kita, at pagbuo ng seguridad para sa pamilya. Hindi mo kailangang magmukhang mayaman para umasenso ng totoo at pangmatagalan. Kailangan mo lamang ng tamang mindset, tiyaga at disiplina na ginagawa araw-araw. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Malaking tulong ang bawat suporta mo upang mas marami pa tayong maibahaging aral tungkol sa pera, negosyo at tagumpay. Habang lumalaki ang ating samahan, mas marami rin tayong matutulungang Pilipino na gustong makaahon sa hirap. Patuloy tayong magbahagi ng kaalaman na may tunay na halaga sa pang-araw-araw na buhay. Kasama mo ako sa paglalakbay tungo sa mas maayos at masaganang kinabukasan. Maraming pagkakataon ang dumarating sa taong handang matuto at kumilos kaysa puro pangarap lamang. Habang ang iba ay abala sa pagpapakita, piliin mong maging abala sa pagbuo ng yaman at magandang pangalan. Habang ang iba ay naghahanap ng mabilisang resulta, piliin mong magtanim ng tagumpay na pangmatagalan. Doon nagsisimula ang malaking pagbabago na unti-unting bubuo sa buhay na gusto mo. At maaring mas malapit ka na sa pag-asenso kaysa sa inaakala mo ngayon.